Tuloy-tuloy ang ating balitaan, makikita at mararamdaman na ang malaking pagbabago. 15 taon matapos maideklarang lungsod ang Biñan. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Nagsimula sa maingay at makulay na parada na nilahukan ng mga barangay sa Biñan, mga estudyante, guro at lokal na pamahalaan. Bit-bit ang mga tarpaulin at mga tambol na pampaingay. Ginugunita ng mga Biñanense ang ika-15 taon na naging isang ganap silang lungsod. Mula kasi noong 2010, naging isang maunlad na lungsod ang Biñan. Katunayan, patuloy ang pag-aayos sa mga makasaysayang lugar at pagbibigay ng libreng edukasyon. Pero sabi ng lokal na pamahalaan, hindi pa sila tapos sa pagpapaunlad ng Biñan dahil may mga nakalatag pang proyekto ng pagsasaayos ng 11 eskwelahan at mga pabahay, kung saan libu-libong estudyante at mga residente ang makikinabang. Hanggang kaya natin mag-accommodate ng mga gustong mag-aral kasi sa totoo lang ang dami gustong mag-aral pero wala silang kakayahan na mag-aral sa mga private schools. Kung kaya laging bilin ng ating punong lungsod together with Vice Mayor Jan Alonte na pagandahin natin ang quality ng education. Pipiliin din po natin na talagang makinabang po ay ating mga low-income families na talagang mga wala kang kanyang sariling pamamahay or bahay dito sa ating lungsod. Ito naman ay wala namang relasyon ito sa eleksyon. No? So, 3 weeks ago, we were able to file our letter for exemption with the COMELEC. Pangako naman ng LGU, kahit pa panahon ng halalan, tuloy-tuloy lang ang pagbuo nila ng mga proyekto sa lungsod dahil karamihan naman dito, labas na sa spending ban na ipatutupad ng Commission on Elections. Tinitiyak ko sa inyo, hindi naman titigil ang mga agencies na concerned dito para tapusin ang proyekto ito. Samantala, ngayong papasok na naman ang campaign period sa March 28 para sa lokal na posisyon, ang Biñan LGU handang tumalima sa mga panuntunan ng COMELEC, lalo na sa pagpapaskil at sa tamang sukat ng mga posters. Before the official start ng kampanya, ipatatanggal po ng city para luminis tayo. At meron lamang mga designated area para pwedeng maglagay ng mga tarpaulin. So, siguro I would say starting March 20 to 27, i-clear natin ang ating lungsod at hindi na po sila makakapaglagay ng mga campaign paraphernalia. Maingay din naman ang issue ng kamakailang pagkansela ng COMELEC sa COC ng isa sa tumatakbong kongresista sa lungsod na si Michael Yatco. Noong 2022 elections pa ang petisyon, pero nito lang Enero, dinesisyonan ito ng COMELEC. Sabi ng LGU, plano nilang maghain ulit ng kaparehas na petisyon para naman sa 2025 elections. So yung transfer, invalid din yun dahil in the first place, invalid pa rin yung iyong registration. Kaya pagtitripan ko po ito, sabi ng mga abogado ko, kahit naman tayo ibabalik natin at mas madali nang magdidesisyon ng COMELEC. Wala pa namang komento sa ngayon ang panig ni Yatco. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.